Hello po, good evening sa inyong lahat. Ah, Medyo ngayon, gumaganda na yung weather kaya nakakapag-stay na sa labas. And medyo malamok nga lang. Ngayon lang ako naka-encounter ng lamok dito. Kukunin ko lang yung stand ng phone para makapag tayo, makapag-live. Yan. Saglit lang po Pubukas lang ako ng mga ilaw. Yan. Magandang gabi po, umaga at hapon sa inyong lahat, mga kapatid. At ayan, nilalamok na tayo. So, ayun, meron akong mga nakausap na namang mga kapatid kanina na mga closet at saka exiters. Tapos, meron isang closet na kapatid from Davao na nag-message sa akin kanina kung pwede daw niya ba ako makausap. So, nagkaroon naman ng oras para kausapin yung kapatid. Yun. Sabi niya, Brad Badong, salamat po sa Diyos dahil na malaking tulong po yung advice na ibinigay niyo po sa akin na mag-focus sa studies. And ngayon po, malapit na po akong mag-graduate, sabi nung kapatid na closet from Davao. Yun, salamat sa Diyos, kapatid. And meron akong nakausap naman, exiter from Canada na naman. Ayun nga yung sabi niya sa akin, brother, maraming salamat sa Diyos dahil malaking tulong yung paglantad mo and yung pag-expose mo dahil na-validate lahat ng aming mga katanungan. Kasi po noon nung nandun po tayo, di po ba? Pagka meron kang naiisip na ganon, tinatanggal mo kaagad because ang itinuturo nila sa atin, ini-instill nila sa atin is masama daw yung ganong isipin galing sa demonyo. So, yung pong paglabas po ninyo nila Brad CJ, nila si Sneaky, ay nakatulong po sa mga katulad ko na nag-exit, mga closet at mga observer na ma-validate lahat po ng mga nararamdaman po namin at na oobserbahan na naging malaking pagkakaiba sa pamumuno ni Daniel Rason at ni Brother Eli. Merong nagtanong din sa akin ng mga masiselang mga issue. Sabi ko, I think I have to pass on that question. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Actually, dalawang kapatid yon na almost the same yung isang question nila. Pero marami silang mga question. Sabi ko kasi, baka hindi nyo ma-digest yung sagot. Better yet, wag muna. Meron namang proper timing sa lahat ng mga bagay. Merong oras at kapanahunan sa bawat bagay sa silong ng langit. So, ayun, inihintay ko na lang yung video na recording ng yung prayer meeting nila kagabi para doon sa mga nag-exit at saka sa mga marinig nyo po yung mga palusot na naman ni Daniel Rason regarding doon sa sinabi niyang kaya ako minumura ng pamilya niya, ng magulang niya, specifically is because gago daw po ako. So, ayun. Kaya nga, hindi nag-iisip tong si Daniel Rason. Biruin mo, Daniel Rason, sasabihin mo, ituturo mo is pag-ibig at pagpapatawad. Ikaw mismo at kayo mismo, hindi ninyo ini-implement, hindi nyo ginagawa, hindi mo ipina-implement sa pamilya mo.
Excuse. So, ayun. Tapos, paano ka ngayon ihingi ng tawad? Pagka mananalangin, kaya tignan mo, hindi mo kayang i-lead yung kapatiran sa congregational prayer. Bakit? Kasi marumi ang iyong puso. Marumi ang iyong puso, Daniel Rason. Ayan o, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Kaya ayan yung ayan yung nagiging outcome sa'yo. Naturingan ka pa namang merong mataas na pinag-aralan, pero mas merong breeding sa'yo yung mga undergraduate, yung mga no read no write. Mas meron silang breeding compared to you. Dahil hindi nila kayang sabihin yung mga sinasabi mo. Biro mo, kung matino kang tao, sasabihin mo ba na gusto mong balatan ng buhay yung isang tao, tapos pagulungin mo sa tabak na matalim at ihahagis mo sa sa patis na punong-puno ng sili. So ikaw mismo, you are invoking, you are promoting hatred sa congregation na ipinagkatiwala sa ni Brother Eli. Ngayon, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kung ebidensya at ebidensya lang, napakarami po. Doon po sa post ni Brother Onat Florendo, 3 po yung nilagay niya doon sa vicinity map nung jury rep premier. Yun po kasi yung pinaka Beverly Hills ng Brazil. Yung pong Jurere International, malaki po yun. Malaki pong malaking parang subdivision. Sa loob po nung subdivision na yon, meron pong exclusive na village. Mga kapatid, magugulat. Kanina naiano ko na yon, naipost ko na yon eh. Ewan ko lang kung merong nakapag-screenshot. Pero wag muna, baka information overload yung magugulat na lang kayo, baka atakihin na yung iba. Aside from that, doon sa mismong premier, yung pinaka-exclusive village doon, meron pa pong mga mansion outside of that exclusive village. 1, 2, 3, 4 pa po yata yun kung di ako nagkakamali outside. Tapos meron pang Canas Vieras Mansion, meron pang Farm 4 Mansion, aside bukod pa yung Tijucas at saka yung mga condominium na nasa sentro ng Florianopolis ng Floripa. So ayun po mga kapatid. Ngayon, ang sinasabi nung iba na punong-puno daw ako ng puot, punong-puno daw ako ng galit. Kayo na lang po ang makakapag diyan. Buksan nyo lang po. Just open your mind. Sabi ni Theodore, mas attentive pa ako makinig ng live ninyo, bro, kaysa sa paksa na walang laman. Salamat po. At po kasi mga kapatid, mahirap po ninyong maunawaan yung punto ng mga katulad po namin na nag-expose, dahil kung meron po kayong saradong kaisipan, buksan nyo lang po muna ang inyong mga kaisipan mga kapatid. Just give us the benefit of the doubt. What if totoo yung sinasabi namin? At mali si Daniel Rason. What if tama kami? Di po ba? Or, ngayon, napatunayan nyo, ikumpara nyo yung sinasabi ni Daniel Rason at ikumpara nyo yung ginagawa niya. Ngayon, pakinggan ninyo kaming mga Exeter at ikumpara ninyo ngayon ang ginagawa namin. Sinasabi ni Daniel Rason at saka ni Rodel Mangiliman na nag-exit daw kami, naging pariwara na kami, bumalik na kami sa suka, nagbaboy na kami.
Ngayon po, loobin sa Saturday sa community prayer, meron po kaming ilalabas na official badge ng lahat ng mga exiters. We will be using that as an official badge na we are proud exiter. Dahil po yung topic sa Saturday na community prayer, kailangang maging proud tayo at magalak tayo dahil nag-exit tayo. Yun po yung sinabi ni Brother CJ Perez doon sa live kaninang umaga dito. 2 beses kami nag-live kanina at 2 beses na putol kasi on and off yung kuryente kanina dito. So sabi niya Brother Wally Billones, may laman naman po bro, galit sa mga exiter. May laman naman po bro, galit sa mga exiter. Opo, galit si Daniel Rason sa mga exiter. Nag-exit na nga kami, bakit ka pa magagalit? 'Di ba sabi nyo nga, tignan nyo po yung logic mga kapatid Di ba sabi mo nga, sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. O hindi pala ninyo kami kanatin. Bakit masyado kayong bothered sa amin? Bakit masyado kayong terrified sa amin? Ano bang meron sa aming mga exiter? Ngayon, magugulat na lang kayo mga kapatid. Ay, si pala exit na? Yan po ngayon ang nangyayari mga kapatid. Marami pong mga exiters ngayon na pagka nalaman nyo po na exiter sila, baka yung mga kapatid na nagdududa, mabuo yung desisyon nilang mag-exit na din. Mga kapatid. Dahil, biruin nyo po, nagpapasasa po sila ngayon sa kayamanan. Kayamanan na galing sa mga pobreng mga kapatid na ang hangad lang naman sa buhay ay maglingkod sa Diyos. Alam nyo po mga kapatid, yan nga po yung ikinapahamak ng mga eskriba at mga pariseo, ng mga saserdote sa templo. Bakit? Ginawa po nilang gatasan ang Israel dahil dyan sa utos ng Diyos na magbigay ng ikapu. Kaya ito pong panahon ng Kristyanismo, marami rin pong nagsamantala mga kapatid. Alam nyo po, maganda po yung paksa noong nakaraan, yung iglesyang espiritual. At hindi ko lang po pwedeng i-disclose yung ibang mga information regarding sa ibang mga bagay. Basta po, hintayin nyo na lang po yung mga darating na mga araw. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, yung pong grupo ng mga workers na mag-e-expose. Meron akong nabasa kanina na comment na nagdadaldal lang daw ako, nasa akin daw yung burden of proof, kailangan maglabas daw ako ng mga ebidensya. Ayan, isa-isa nating ilalabas yung mga ebidensya. Ayan, hindi ba totoo? Tanungin nyo si Attorney Imelda Roque at saka si Ruth Soriano kung hindi ba totoo na idinimanda ng tatay ni Daniel Rason, ng daddy ni Daniel Rason, yung kapatid niya. Ayan, 20 years na ang itinakbo noong kaso na yon sa Malolos. Sa simpleng sa very shallow na reason dahil lang sa halamang hanahaw. Biruin mo, paano mo ngayon maibibigay yung buhay kung mismong simpleng halaman lang hindi mo maibigay? Considering the fact na kapatid mo pa yon sa laman at kapatid mo pa yon sa pananampalataya. Kayo magkakapatid, nag-aaway-away kayo. Ngayon, sasabihin mo, Daniel Rason, kaya ako minumura. Ito, meron pang nag-message sa akin, siguro an hour ago, meron nag-message sa akin, bro, wag nyo na lang pong i-disclose yung aking identity. Ako po si sister, brother, kapatid po ako ni ganito. Oo, namumukhaan kita, sabi kong ganyan. Oo nga po, sabi niyang ganyan. Alam niyo po,
Si ano ko po, yung kapatid ko po, sinabi po niya sa akin, totoo daw po lahat ng sinasabi po ninyo. Kaya lang po, hindi na lang daw po siya kumikibo kasi alam nyo na po yon, sabi po nung kapatid. Nakakalungkot nga po, sabi niyang ganyan, namatay lang si Brother Eli. Nagkaganyan po yung kapatiran na naiwan po ni Brother Eli. Sabi nung kapatid. Yon. So, unti-unti nang naglalabasan at saka yung isang kapatid na nag-donate ng kidney. Kaya itong kapatid na nag-donate ng kidney na to, nako, hindi po pwedeng i-invalidate ni Resty Reyes, ni Resty Scariote Reyes, at saka ni Efren Ebak Buking. Itong kapatid na nag-donate ng kidney na to, nako, hindi niya pwedeng invalidate. Talagang magkakaroon ng diyan, gulo pagka in-invalidate niya itong kapatid na nag-donate ng kidney na to. Sabi niya, brother, kilala mo ko. Kilala ko nga. Yun. So, yun po mga kapatid. Sana mga kapatid, kagaya nung kausap ko kaninang kapatid, sabi ko, kapatid, sana wag kang makakalimot mag-pray. Kung ano man yung nangyari, ipagpasa Diyos natin lahat. Tapos napagkwentuhan namin si Brother Eli. Yun nga, nakakalungkot nga, sabi niya ganyan. Ngayon, kung meron mang issue regarding kay Brother Eli, sabi nung kapatid na kausap ko, lahat naman ng tao nagkakasala. Sabi nung kapatid, sabi ko, doon sa kapatid na kausap ko na yun, Exeter siya from Canada. Sabi ko, yan ang isa sa pinakamagandang dapat nating isipin. Kasi kung natatandaan nyo yung istorya sa Biblia, kasi ang utos po sa Israel, pagka yung nahuli kang nagnakaw, nahuli kang swail sa magulang, nahuli kang nangangalon niya, ang utos batuhin hanggang stone to death, batuhin hanggang sa kamatayan. Bakit po iniutos ng Diyos yun kay Moises? Batas po ni Moises para matakot ang mga tao. Para matakot ang mga tao. Ngayon, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, binabato ngayon itong nahuling nangangalon niya. Ngayon, dumating ang Panginoong Jesucristo, inawat niya yung mga Israelita. Sabi niya, nung nagsalita ang Panginoong Jesucristo, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato. Wala na pong bumato. Bakit? Lahat po merong kasalanan. Ganun lang din po. Nagkasala si Solomon, ang Diyos ang pumili doon. Nagkasala si Haring Saul, ang Diyos ang pumili doon. So, meron po talagang tendency na ang tao magkasala, mga kapatid. Ngayon, kung merong mga tao na merong mga naging kapatid tayo na nagalit kay Brother Eli, ano po nila yon? It is their way of healing to express yung naramdaman nila na betrayal. Kasi po, mahirap na po, komplikado na po yung nangyari. Kung ito lang si Daniel Rason, ipinaliwanag niya ng maayos yung nangyari na pagtitinda ng alak at pagtatayo ng Area 52. Kung ipinaliwanag niya ng maayos sa kapatiran, maiintindihan ng buong kapatiran ang totoong pangyayari. Ako po, I am very hopeful na balang araw mga kapatid, meron pong titindig na mas merong authority na magpaliwanag kesa sa akin, mga kapatid. I am very hopeful on that matter, mga kapatid. Dahil masyado na pong komplikado kasi yung bagay na yun, mga kapatid. So, ang ano po natin ngayon, the best thing we have to do now is let us all leave it to God. Sabi ko nga dun sa sister, tatanungin lang kita, nung bang sumampalataya ka dun sa pangangaral ni Brother Eli, naging mabuti ka bang tao o naging masama ka?
Naging mabuti po akong tao, sabi nung kapatid. Wala naman pong ano doon, wala pong argumento doon, naging mabuti po akong tao. Ngayon, kung meron man pong nagawang mga kasalanan si Brother Eli, ako rin naman po, meron po akong mga naging kasalanan. Sabi niyang ganyan, sino ba ako para hatulan si Brother Eli? Ganun po sana, mga kapatid. Ngayon, kung yung ibang mga kapatid na nag-exit, they felt betrayed, nagalit sila kay Brother Eli. Sooner or later, mga kapatid, marirealize nyo rin po na ganun talaga ang tao. Nagkakamali, nagkakasala, and hindi naman tandaan nyo po mga kapatid, hindi po walang puwang sa puso ng tao ang puot. Tandaan nyo po yun mga kapatid. Walang puwang sa puso ng tao ang puot. Ngayon, kung nagalit kayo, ina-allow naman po tayo ng salita ng Diyos na magalit. Sabi po ng Biblia yun, kayo'y mga galit, pero merong pero. Ngunit huwag kayong magkasala. Kayo'y mga galit, ngunit huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Pagka pala nagalit tayo, huwag nating pababayaan na magkasala tayo. Paano tayo magkakasala pag nagalit tayo? Pagka nilubugan na po tayo ng araw. Ano pong araw yon? Yung literal na araw? No. Yung spiritual na araw. Sino po yung araw na yon? Yung araw na yon, yun yung araw ng katwiran. Si Kristo po yun, mga kapatid. Ngayon, paano po ba dapat tayo kabilis magpatawad? Depende po yan. Iba-iba po ang ng tao. Meron matagal na panahon bago siya nakapagpatawad. Pero ang natin dapat mga kapatid, wag nating pababayaan na makamatayan natin na hindi tayo nakakapagpatawad ng mga dapat nating patawarin. Di po ba ang sabi ni Brother Eli? Kahit gaano man kasama ang iyong mga magulang, tandaan mo magulang mo yan. Ngayon, nakagawa ng pagkakamali sa'yo, yung iyong kaibigan, nakagawa sa'yo ng pagkakamali, yung iyong kapitbahay, nakagawa sa'yo ng pagkakamali, yung iyong kapatid, or kung sino man. Magpatawad po tayo, mga kapatid. Yun lang po ang, biruin nyo po mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, yung mismong pumako sa kanya sa krus, ang sinabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ngayon po, Holy Week ng Katoliko. So, let us all meditate about the passion of our Lord Jesus Christ. Ano ba yung buod na dahilan? What is the main purpose ng pagkakatawang tao ng Panginoong Jesucristo? To give us an example how to become a better person. Nagpakita siya na nagagalit siya. Nagpakita siya na nagugutom siya. Nagpakita siya na umiiyak siya. Yun kasi yung mga natural na emotion ng tao. Nagugutom. Pagka nagutom ka, kakain ka. Pagka nalungkot ka, iiyak ka. Namatayan ka, lalo na namatayan ka ng kaibigan, ng pamilya, or ng mahal sa buhay, iiyak ka. Alam niyo po ba mga kapatid, ang pinakamaikling talata sa Biblia ay yung pong at tumangis si Jesus. Bakit po tumangis si Jesus? Nung pong namatay yung kanyang matalik na kaibigan na si San Lazaro, na kapatid ni Marta at ni Maria. Tumangis po ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Siya po ang may-ari ng buhay, Pero ipinakita bago niya binuhay uli si Lazaro, pinakita niya muna kung ano yung nararamdaman ng tao pagka namamatayan siya. Ipinakita niya na normal sa tao na tumangis. Ngayon nagutom siya, pinakita niya, pag nagutom ka, kailangan mong kumain. Ngayon, pag nagalit ka at valid naman yung ikinagagalit mo,
Nagwala ang Panginoong Hesukristo. Pinagahambalos niya yung mga nagtitinda ng ng kalakal sa templo. Pinagtataob niya yung lamesa nila. Ginawa nilang pugad ng mga tulisan at magnanakaw yung templo, yung bahay ng kanyang ama. Alam ba ng Panginoong Hesukristo na hindi naman tumatahan yung ama niya doon? Alam niya. Pero gusto niyang ipakita, igalang nyo naman yung ginagamit ninyo na bahay dalanginan para sa aking ama. So, yun po mga kapatid, merong pinakitang emosyon. Nasasaktan din ng Panginoong Hesukristo. Nasasaktan din po siya. Kagaya rin po natin siya. Bakit? Kaya nga po siya nagkatawang tao. Ngayon, noong pinatay siya, inalimura siya, dinuraan, inakusahan ng kung ano-ano, hindi siya gumanti ng masama sa masama. Mga kapatid, noong inuli siya sa hardin ng Getsemani, pinagtanggol siya ni San Pedro, tinagpas niya yung tenga ni Malco. Sabi ng Panginoong Hesukristo, Pedro, isauli mo ang tabak sa kanyang kinalalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak mamamatay. Tinuturuan tayo ng Panginoong Hesukristo, huwag tayong gaganti ng masama sa masama. Hindi po katulad ng ginagawa ni Daniel Rason. Biruin mo, umanib kami dyan nang wala kaming naririnig na anuman doon sa mga pinanggalingan naming relihiyon. Tapos, kung ano-ano ang pinagsasabi mo sa amin na masama kaming tao, na etc. na hindi nyo naman masabi sa pulpito. Sabi ni Brad Johannes Paul Marcos Smith, Brad, nagwo-work po ako sa Jollibee, hindi naman po halal yung proseso ng manok doon dahil halatado naman na magnolia yung manok. Opo, hindi naman po halal talaga yon, and wala naman din pong yung issue ng halal. Meron pong topic po dyan sa halal na yan, nandyan na po sa AdPro. Pasinungalingan mo yan, Daniel Rason. Pagka pinasinungalingan mo yan, ilalabas ko yung ebidensya ko. Pasinungalingan mo yan at ilalabas ko ang ebidensya ko. Ngayon, bakit sabi nung isa kaninang nabasa kong nag-comment, bakit po daw hindi ilabas yung mga ebidensya? Kailangang ilabas yung ebidensya sa proper timing. Ayan, nagtanong yung naglabas si ng ganyan, argumento si Daniel Rason, eto yung dyan, eto yung ebidensya dyan. So, ganun lang po mga kapatid, at kagaya nga nung sabi ng Panginoong Hesukristo, kailangan matuto tayong magpatawad. Hindi tayo patatawarin kung hindi tayo marunong magpatawad. And immaturity po yung yung hindi makamove on sa pagkakamaling nagawa ng ibang tao. Immaturity po 'yon. Lalo na kung humingi naman ng tawad yung tao and sinabi naman, ipinaliwanag naman kung ano yung dahilan. Bakit niya nagawa yon or bakit niya ginawa yon? Ganun lang naman ang buhay. Kailangan we have to move on and forgive. Ganun lang po yun mga kapatid. Sabi ni Johan, Brad, pwede po ba ako mag-open up? Sige brother, sige, akyat ka if you want to to join the live. Saglit lang. Mag-ano ka brother? Mag-send ka ng i-accept ko yung kung gusto mong umakyat dito sa live. Ganun lang naman po yun mga kapatid. Wala naman po tayong dapat pang patunayan sa kanino man, ng ano man, dahil sabi ko nga, kung talagang masama pala kami, and ang sinasabi ninyo, pinaninindigan ninyo yung talatang ginagamit ninyo, na sapagkat sila'y umalis sa atin, because they are not with us, parang ganon. Nakalimutan ko na yata yung talata na yun. Paulit-ulit namin sinasabi kanina pa ni Brad CJ at nung mga nakakaraan pa. So, hindi pala ninyo kami
ka natin, bakit apektado kayo masyado? Yun lang naman ang tanong dun bakit masyado kayong apektado? Kung talagang hindi naman pala kami kanatin ninyo. It only implies that masyado kayong na terrified, masyado kayong na-bothered sa paglabas namin. Bakit? Dahil sa pakinabang, dahil sa pera. Sa Australia alone, 49% yung ibinaba ng collection sa Australia alone. Sa North America, ganun din. Hindi ko lang alam yung percentage ng ibinaba. And sa Europe din. So, malaking impact. Pagka ang abroad, ang nabungalan nila, nabungalan sa tulungan, naku, maapektuhan yung pagpapakitang tao na ginagawa ni Daniel Rason sa Latin America. Umano pa naman siya, pumirma pa naman siya ng Memorandum of Understanding. Kaya itong si Daniel Rason, masyado siyang paimbabaw. Bakit? Biruin mo, tutulong-tulong ka sa ibang mga bansa. Sarili mong bansa, hindi mo matulungan. 'Di ba? Kasi kakatwa na padre di pamilya ka, yung pagkain na dapat mong ipapakain sa iyong mga anak, sa iyong pamilya, pinapakain mo sa ibang bahay. Ano ang tawag doon? Nakikiapid ka noon. Bakit? Merong something siguro kayong relasyon na ginagawa noong pag nagmamay-ari ng ibang bahay. Ganyan lang din ang paralelism noon, mga kapatid. Ngayon, Daniel Rason, merong kapatid kaming nakausap kagabi. Sabi niya, brother, pwede po ba akong maglambing sa'yo? Sabi niyang ganyan. Ano po yun, kapatid? Sabi kong ganyan sa kanya. Kasi po yung pong allotment ko po, hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung allotment niya, kung sa government. But definitely hindi sa MCGI yun. Na-delay po, sabi niyang ganyan. Ano po ako, diabetic po ako, sabi niyang ganyan. Nagtitake po ako ng insulin. Ngayon po, sabi niyang ganyan, sabi nung kapatid, kulang po yung yung budget ko po for the medication. Sabi niyang ganyan. Magkano po ang kulang? Sabi ko doon sa kapatid, 800 daw. Sige po, sabi kong ganyan. Inilapit ko po doon sa GC namin ng mga kapatid na closets at saka ng mga exiters. Pagka post ko, meron na kaagad, sige brother, akin na to. Ako nasagot ko na to, sabi nung isang kapatid. Tapos sabi ko, brother, nag-screenshot po kasi ako nung kapatid na yon. Yung pong salamin niya, ang tenga is wire ng kable ng telepono. Yung pong kulot-kulot na kable ng telepono. Tapos puro tape. Sabi ko, brother, yung salamin, wala ka bang salamin? Sabi kong ganyan. Wala po akong pambili, sabi niya ganyan. Magkano naman po yung pambili na kailangan po dyan para magkaroon po kayo ng salamin? Siguro po 700. Wala ka pong mabibiling salamin na 700 pesos. Kasi meron pong papalitan po yung yung lens. So, pinost ko. Hindi naman po hindi po iningi nung kapatid yon. Ako na po mismo ang nagsabit sa mga kapatid. Ito po, mga kapatid, meron din po siyang yung pong nakita niyo naman po sa picture. Ngayon, tinanong ko po siya, 700 lang daw po ang kailangan niya. Pero I don't think na may mabibili po siyang 700 na ganon. True enough, nag-message siya sa akin kanina, bro, 1,700 po yung ayun, pinost ko uli sa nakikita naman nung mga kapatid. Meron pong sumagot. Merong ganyan talaga yung ganyan yung mga kapatid. Hindi mo kailangang mga kapatid, kailangan po natin ng etc. Hindi. Yun po kasi yung natutunan ko kay Brother Eli. Hindi mo kailangang pabigatan ng mga kapatid, kailangan edify their faith. Ngayon, pagka matatag na yung pananampalataya nila, dumaing ka man sa kanila, hindi sila magdadalawang isip na tumulong. Lalong-lalo na, hindi naman po ako, di ko naman po pangangailangan yon. Di ko naman po pangangailangan yon. Pangangailangan ng kapatid yon.
So, hindi ako nag-aatubili na ilapit sa kinauukulan. So, ayun po. Ngayon, dun sa mga nagsasabi na inggit lang kayo dahil gumagawa kami ng mabuti. Hindi naman kami naiinggit doon. Bawal kasi ng Biblia yung ginagawa ninyo, paraan ng paggawa ng mabuti. Wala namang problema kung gumawa kayo ng mabuti. Maganda nga yun eh. Ang pangit nga nung sinasabi ni Daniel Rason eh. Anong gusto mo? Gumawa kami ng mabuting pakitang tao or gumawa kami ng masama? Parehong mali yun. Hindi mo pwedeng ikumpara yung parehong mali. Daniel Rason, tandaan mo yon. Hindi mo po pwede na ikumpara yung parehong mali. Bakit? Wala kang pagpipilian doon. Pareho ngang mali. Yan nga ang tinuligsa ng Panginoong Jesucristo nung siya'y nagkatawang tao. Nasa Mateo 6:1 hanggang 2. Pagka ikaw ay maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakakasarap mo. Huwag kang gagaya sa mga mapagpaimbabaw na iniibig nilang magbigay limos sa mga likuang daan upang sila'y mga kakapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. So ayaw ng Diyos yung pakitang tao. Kung gagawa ka ng mabuti, kung tutulong ka, kailangan ilihim mo. Huwag mong ipapaalam yung ginawa ng iyong kanang kamay sa iyong kaliwang kamay. Tingnan niyo po yung proximity, ang lapit lang. Ang lapit lang po ng proximity. Ipinapakita po, kahit sa ating mga mahal sa buhay, as much as possible, let us keep it secret, yung ginagawa nating mabuti. Yung ginagawa nating paglilimos, pati nga yung pananalangin. Kaya nga ang utos niya, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid. Ilapat mo ang iyong pintuan at manalangin ka ng lihim upang ang iyong ama na nasa langit na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ayaw ng Diyos yung pakitang tao, mga kapatid. So, ngayon, inggit lang kayo, sabi nung kasi gumagawa kami ng mabuti. Gumagawa rin po kami ng mabuti. Hindi lang po namin ipinapakita. Ngayon, nagkakaroon kami ng reporting dun sa GC namin. Para hindi naman mapagsamantalahan ng mga oportunistang mga tao. Meron po kasi, we cannot deny the fact that there are some people na they are taking advantage of the kindness of other people. Ano po yun? Kalakaran na po yan ng tao sa buong mundo. Some people are taking advantage of the kindness and goodness of other people. Kagaya po niyan, wala po yung boss ko, ako yung may hawak ng kaha. Pwede ko po pang galawin yung kaha? Kung gusto ko, pwede. Kaya lang hindi po kaya ng budhi ko. Hindi po kaya ng budhi ko yung hindi ko naman pera yon. Binabayaran naman ako ng tama. Bakit ko gagalawin yung yung sabi nga nung tatay ko, alam niyo po, ako pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung tatay ko, yung naging magulang ko. Ganon din yung nanay ko. Sabi nung tatay ko, kasi po siya yung taga-bangko ng kumpanya nila. Ang huling kumpanya ng pinagtrabahuhan ng tatay ko, yung Arayat Express. Bus company po yun. Siya po yung taga-bangko nila. Meron po siyang gwardya pagka nagbabangko po sila ng pera. Minsan daw po, sobra ng 100,000, 200,000, 1,000,000, ganon. Tapos, kinuwento ng tatay ko, yun daw pong bodyguard niya, sinasabihan siya, paghatian na lang natin yung itong sobra. Total, problema nila yan, kasalanan nila yan, it is their fault. Pagkakamali nila yan. So, kunin man natin, hindi na nila alam. Kasi ang alam nila, ito lang yung Alam niyo po, sabi nung tatay ko, hindi ko kayang pakainin ng mga anak ko, ang pamilya ko, ng perang galing sa nakaw. Mamaya, magkasakit pa yung mga anak ko, kulang pa yung sa pampagamot. Kung magkakaroon ng problema yung pamilya ko. Tinandaan ko po yun, mga kapatid, yung sinabi ng tatay ko po na yon. Kaya yun po, hindi ko po kayang gawin na galawin yung kahit piso.
Kahit piso. Nagkakaroon ako ng tip. Kagaya kahapon, patip-tip ng 1 euro, 2 euro, 10 euro, minsan 50 euro. Yun, sa mga customer, yun, nakakaipon. Yung mura naman po kasi mga pamilihan dito, mura po. Pero mo, bibili ka ng 1 kilong apple, 1 euro lang. Magkano lang yun sa atin? 62 pesos. Tapos sariwa pa, walang kemikal. So, ganun po mga kapatid. Gumagawa kami ng mabuti. Kung sabi naman po ng Biblia yun, huwag mong ikakait ang isang bagay na mabuti sa kinauukulan. Pagka merong lumalapit sa'yo, huwag mong tatalikuran kung nasa iyong kapangyarihan. Meron pong ibang mga na meron nga pong umihiram nung nakaraan. Merong ultimatum. Sabi ko, brother, sabi kong ganyan. Unang-una, magkaiba tayo ng time zone. Nababasa ko itong pag nag-CR ako, kaya lang hindi naman maatim ng konsensya ko na hindi mag-reply. So nag-reply ako, sabi ko titingin ako, gagawa akong paraan. Inilapit ko, wala namang nagre-reply. Siyempre, alangan namang ipilit ko sa mga kapatid. Parang na-offend yata yung lumalapit sa akin. Ang ginawa ko, ini-screenshot ko yung laman ng bangko ko sa Pilipinas. Brother, para hindi ka magkaroon ng saloobin sa akin na hindi maganda, eto yung laman ng bangko ko sa Pilipinas. Sabi kong ganyan. Gustuin man kitang tulungan, wala po Ngayon yung mga minessage ko naman po, hindi naman din po nagre-reply pa. Hindi ko po wala na po akong magagawa, pasensya na po kayo. Sinabi niya pinaasa ko daw, etc. etc. So, pasensya na lang, ganun lang naman meron kasi mga bagay beyond our capacity. Bakit ko po nabanggit 'yon? Yun po kasi sabi ng Biblia, huwag mong tatalikuran yung umihingi pagka nasa iyong kapangyarihan na ito'y gawin. Ngayon, wala ka namang capacity to help, ang pinakamagandang gawin mo is to pray for someone or somebody na humingi ng tulong. Ngayon, going back sa tinatakel po nating issue, kung talaga palang masama kami, bakit masyado kayong apektado? Masama pala kami di ba sinabi nyo, Antikristo kami, di pabayaan nyo na lang kami. The fact na masyado kayong triggered sa amin because malaking impact talaga kami. Malaking kawalan kami sa inyo. Bakit? Biruin mo, merong kapatid na nasa ang laking tumulong nun. Karamihan ng mga nag-exit ngayon, ito yung mga kapatid na kung tumulong, ubusan talaga. As in, ubusan, mga kapatid. Kaya, pakiusap namin dun sa mga kapatid namin dyan, na masyadong nabe-brainwash ni Danny Rason. If I were you, wag nyo po kaming ika-character assassinate. Wag nyo naman po kaming masyadong pasamain, ano bang tawag doon? Devilize ba yon? Kasi, sabi nga ni Brad Eli, sa dami ng ginawang kabutihan sa inyo, wala man lang ba kayong matandaan kahit isa? Ipinapaalala ko lang sa'yo, Daniel Rason. Baka nakakalimutan mo, nung nagkasakit yung mga magulang mo, ako yung nagbabantay. Nung nag-alanganin yung buhay ni Ate Lisel sa pagbubuntis niya kay Teban, ako yung nagbantay sa hospital. Kasama ko si Doc Ja at si Rose Magallanes. Hindi ako nakakatulog ng maayos doon dahil mayat maya, binabato niyo ako, di ba? Alam niyo yun. Si Brad doon, babatuhin niya ako ng tissue, babatuhin niya ako ng tabo, babatuhin niya ako ng kung anong mabato niya. Kasi nga, yun po yung problema ko po, mga kapatid. Hindi ako po pwedeng matulog na merong katabi. Dahil siguradong magagalit yung katabi ko. Dahil sobrang lakas ko pong humilik. Sabi ni Brother Rocky Roadster Dizon, hello po bro. Ayun, demonize, devilize yung sinabi ko. Sorry po Yun, demonize.
Sabi ni Brother Sep Aranza. Yun po, mga kapatid. So, isipin mo yun, Danya Rason. Isipin mo, minsan panahon, si Aaron, nung 1-year-old siya na nasa Singapore tayo, na umuwi si Manang dahil nag-exit, ako yung nag-alaga kay Aaron. Tandaan mo yon, Danya Rason. Alam niyo yun. Hindi ba nga, ipinagpaalam ninyo ako noon? Yes, my friend. Hello. How are you? I'm good. Ayimir. Very good. Anything else? I want dry cola. Dry cola? What is that? Coca-Cola. Coca-Cola, okay. It's the first time I heard that dry cola. What Coca-Cola? Coca-Cola zero or normal? Okay. 100. One? How many? Three. Three, okay. How much? 6. 6. 5. Shumpun? Shumpung. Shumpun. Yeah. I see. 6. Vladimir. Ayun. Yun po mga kapatid. Yun po, ang kailangan po kasi natin mga kapatid, kung merong nagkasala, patawarin. Yun nga po yung nawala ngayon sa MCGI. Biruin mo, nananahimik ako dito, bigla mo akong ipapablock, tapos ipapakarakter assassinate mo ko, Danya Rason, sa mga sa kapatiran. At good thing na hindi naman lahat ng mga kapatid ay naniwala sa'yo. Actually, ang daming mga nagre-reach out sa akin, mga anak ng mga manggagawa, kapatid ng mga manggagawa, ang nagre-reach out sa akin. Pati, hindi ko na lang po pwedeng sabihin yung ibang mga key figures, key personalities sa iglesia. Kung sino-sino yung mga nagre-reach out. Kasi sigurado, meron kang gagawing masama sa kanila. Kung paanong ginagawan mo kami ng masama na mga hindi na pabor sa mga itinuturo mo sa mga kapatid. Kaya ayun po mga kapatid, sana kung sana sinunod mo yung bilin ni Brother Eli na na ipalabas yung mga video niya, wala sanang malaking problema, wala sanang maraming problema. At kung sana ipinaliwanag mo ng maayos sa kapatiran yung issue regarding sa Area 52 at sa pagbebentahan ng alak sa mga restaurant ni Brother Eli sa Brazil, wala sanang maraming at malaking problema. Biruin mo, mismong mga kapatid na nakapunta, nakita nila yung mga yun yung isinisigaw ng kalooban nila. Bakit nagsisinungaling? Kung ikaw kaya mo, kung ikaw religious leader ka, mangangaral ka, na nagpapakilalang sa Diyos, nagsisinungaling ka, hindi mo po pwedeng gawin? Di ba merong kasabihan na kaibigan ng sinungaling ang magnanakaw? Or kapatid ng sinungaling ang magnanakaw? Something like that. Ano pa ngayon ang hindi mo kayang gawin? Kaya nga tignan mo, yung property ng iglesia, ninakaw mo. Samantalang nung buhay si Brother Eli, lahat ng property na nakapangalan sa iglesia at nakapangalan sa kanya, pagmamay-ari ng kapatiran.
Bakit ngayon nagkaroon ng KD Rock group of companies? Anong meron? 'Di ba? Ano 'yan? Something smells fishy. Something smells fishy. Malansa. Malansa yung yung ginagawa ninyong mga taktika. Bakit? Masyado kasi kayong nasilaw sa kayamanan ng iglesia. Napakarami pong pera ng iglesia, mga kapatid. Meron pong kapatid sa Texas na dapat magbibigay po siya ng 2 million. 2 million sa mahigit. Buti na lang nakausap siya nung kapatid na meron siya nakausap, ipinaliwanag niya. Hinold back niya. Biruin mo, isang kapatid pa lang yun, ha? Paano pa kung 10 kapatid? Di meron kang 20 million. Halimbawa, merong 100 kapatid. Di magkano yon? Meron kang 200 million. Meron kang 1,000 kapatid na nagbigay ng 2 million. Magkano yon? Kaya nasisilaw yung marami dahil sa pera na yan. Kaya mga kapatid, ulit po sa darating na Saturday, lahat po ng mga out na pag-exit, kung po pwede po kayo at gusto nyong magsalita, kahit 3 to 5 minutes each person, maliit na lang, para makita ng mga kapatid. Marami pong nanonood at nakikinig sa atin, mga kapatid. Si Daniel Rason mismo, kahit i-deny niya na hindi siya nanonood po siya, mga kapatid. Nanonood si Daniel Rason. Alam ko po yan, mga kapatid, kasi chinecheck ko yung chinecheck ko yung mga nag-review ng My Day ko, ng story ko. Chinecheck ko po. Nakikita ko, ito may connection kay to. Ito kilala ko to. Kaya yun po, mga kapatid. Meron po ba kayong gustong talakayin? Meron po bang gustong umakyat? Tingnan ko po ito. Ito kasi parang out na to eh. Tingnan ko lang po ito. Kung pumaakyat, ibig sabihin, proud na po siya. At out exiter na po siya. Pagka po dinecline niya, ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng Ayun, nag-decline siya, ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng umakyat in public. Pero sa darating po na Sabado, lahat po ng po pwedeng umakyat in public sa weekly community prayer po natin with Brad CJ Perez. Akyat po kayo para magpatotoo po tayo na hindi po tayo naging masama, na nagaya ng sinasabi ni Daniel Rason at ni Rodel Mangiliman na napariwara daw po tayo, nagwala po tayo, nagwalwal po tayo, bumalik tayo sa suka, nagpakasama po tayo, etc. etc. Mga kapatid, para yung meron kasing nag-call sa akin kanina, Brad Badong, maliligtas pa po ba tayo niyan kasi lumabas na po tayo sa iglesia? Sabi ko, abay, oo naman po, sabi kong ganyan. Kung gagawa tayo ng mabuti, may impyerno tayo kung gagawa tayo ng masama, kung magiging masamang tao tayo. Pero sila, kahit nasa loob sila, ang tanong doon, gumagawa ba sila ng mabuti? Mabuting pang Diyos, hindi po mabuting pang tao. Kasi sabi ng Biblia, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Meron po kasing kabaitan pang tao. Yun nga po yung ginagawa ng MCGI Cares ngayon, mga kapatid. Kabaitang pang tao. Bakit kabaitang pang tao? Kasi iniibig nila na sila'y mga kapuri. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ay, ang babait pala nila, ang babait pala ng mga taga-MCGI. Ay, ang bait pala ni Daniel Rason. Yun po yung gusto nila, mga kapatid. Tandaan niyo po, ang Panginoong Jesucristo, sa paggawa niya ng mabuti, pinaratangan po siya na
ng masama to the point na kamatayan sa krus. Kaya ganun po mga kapatid. Ngayon, siguro that's all for tonight, for today. Naka-apat na tayo or limang live na tayo for the day. Shout out po sa lahat ng mga nanonood ngayon at manonood mamaya, bukas, at sa mga darating pang mga araw sa mga videos na to mga kapatid. Muli po mga kapatid, pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Hello po mga kapatid. Hello po sa lahat po ng mga nanonood. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan. Greetings of peace and love to all of you who is watching and will be watching this video. I would like to greet you good morning, good afternoon, good evening, and whatever time you will be watching this live video. And it is so heartbreaking for all of us, especially to those members of MCGI who have served their whole life, who give most of their resources to the church. Mahirap pong dalhin sa kalooban yung pong mga pinaggagawa ngayon ng mga manggagawa na ang loyalty ay sa nagpapakilalang Diyos na si Daniel Rason. Ikaw, Jimmy Alpapara, sino pa yung mga manggagawa dyan sa Canada? Anong pakialam nyo? Bakit inaalam ninyo kung sino-sino at anong pinag-uusapan namin doon sa group chat namin? Winawarningan kita, Jimmy Alpapara, yung mag-asawang Plastina, sino pa ba yung mga manggagawa dyan sa Canada? Anong pakialam nyo kung anong pinag-uusapan namin doon sa GC? At kahit ma-infiltrate ninyo yung group chat namin, wala kayong makikita doon na pinag-uusapan namin na masama. Wala. Anong ikakatakot namin? Kahit ma-infiltrate nyo yun. Wala naman kasi kaming itinatago. Ang mga natatakot, yung kagaya ninyong merong itinatagong masama. Kagaya mo, Noel Gonzales, na district servant dyan sa Europe. Yung isa, nakalimutan ko yung chinat ng kapatid. At saka itong si Randy Mangiliman. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo, komo nalaman ninyo na merong minana, yung kapatid na, bagong kapatid na byuda sa kanyang asawa, kinukumbinsi ninyong mag-donate ng 1 milyon. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Kung buhay lang si Brad Ellie, naku, ititiwalag kayo ni Brad Ellie. Ganyan nakagarapal ang inyong puno ngayon na nagpapakilalang Diyos. Grabe kayo kagarapal. Ang sasama ng inyong mga budhi. Ngayon, ikaw, Rodel Mangiliman, hindi ka ba ngayon natatakot sa Diyos? Gamitin mo yung talata na
Sila'y nagsilabas sa atin sapagkat sila'y hindi sa atin. How sure are you? Nakanatin ka ng author or writer ng sulat ni San Juan Evangelista. How sure are you, Rodel Mangiliman? Ngayon, kung meron pang natitira na budhing makadiyos sa iyo, Rodel Mangiliman, hindi ka ba naaawa ngayon sa mga kapatid? Pinagpapasasaan ninyo ang mga kapatid. Ganyan na ba kapuli-pulubi ang Diyos ninyo? Para pati yung mga kapatid na mahihirap, na pati yung kanilang mga pambili ng gamot, pati yung kanilang mga pambili ng gamot dapat kukumbinsihin nyo sila na igigil trip nyo sila para may maitulong sa gawain. Anong gawain ang ginagawa nyo ba? Brad Josel, masisikmura mo pa ba yung reliyon na yan? Nagdudumilat na, Brad Josel, yung mga ebidensya. Sis Ranza, di ba uling usap natin? Sabi mo sa akin, palagay mo ba mananatili pa kami dito kung makita namin na wala na ang Diyos dito? Palagay mo ba, Ate Ranza, nandyan pa rin ang Diyos? Hindi ba kayo naaawa kay Mami Let? Matanda na siya. Ilang araw na lang po pwede nang magpahinga si Mami Let. Marami na ring sakit na nararamdaman si Mami Let. Brad Josel, hindi ka ba naaawa sa mga kapatid ngayon? Hindi ka ba naaawa kay Mami Let? Masakit po sa kalooban, mabigat sa kalooban, masikip sa kalooban na marinig mo yung daing ng mga kapatid. Kaya nga po, as much as possible, hindi ko muna ini-entertain yung ibang mga kapatid kahit lumilitaw akong suplado. Biruin mo, Noel Gonzales, ang kapal ng pagmumukha mo. Pulubi ba ang Diyos mo? Ganyan ang nangyayari ngayon sa inyo. Merong kapatid, yung kanyang alahas na minana sa kanyang mother, isinangla niya hanggang marimata dahil sa ganyan, sa mga walang katapusang patarget. Mga kapatid,
Kung ang tingin nyo po sa amin ay naninira lang, sige po, okay lang po yan. Ang dalangin po namin balang araw, mabuksan din po ang inyong mga kaisipan. Hindi po namin ito ginagawa dahil gusto naming manira. Wala po kaming ginagawang paninira, mga kapatid. Ako po personally ang sinisira ni Daniel Rason. Anong pruweba mo, Daniel Rason, na kaya ako minumura ng mga magulang mo dahil gago ako? Tanungin mo si Brad Jimboy Batak. Tanungin mo si Sislen Antonio na hanggang ngayon nagtatrabaho dyan. Tanungin mo lahat ng mga kapatid. Tanungin mo, mismong tsuhin mo. Tanungin mo si Sis Ruth Soriano. Kung totoong gago ako. Tanungin mo si Sis Luz Cruz. Tanungin mo si Sis Baby De Jesus. Tanungin mo ang mga KNP. Tanungin mo si Bradley to Quezon. Yan, kamag-anak ko yan. Tsuhin ko yan. Ngayon, sasabihin mo, kaya ako minumura dahil gago ako. Hindi ba itinuturo mo? Pag-ibig at pagpapatawad. Nasaan ngayon ang itinuturo mo sa pag-ibig at pagpapatawad? Sa lahat po ng mga kapatid, lalo na po yung mga matatandang mga kapatid. Alam ko po, nanonood po kayo. Sis Luz, alam ko nanonood ka. Mga manggagawa, alam ko nanonood kayo. Mga KNP, alam ko nanonood kayo. Hanggang kailan kayo magpapabulag kay Daniel Rason? Kung malalaman nyo lang po, mga kapatid, kaya po tinanggal yung consultation. Maraming mga kapatid ang magsusumbong. Sa Australia lang, ang kakapal ninyong mga manggagawa kayo. Ang kapal mo, Efren Baking. Ang kapal mo, Presty Reyes. Ang kapal mo, Robert Naboa. Nagpapasasa kayo sa pera ng mga kapatid na pinaghirapan nila ng matagal na panahon. Tapos, sasabihan nyo kami na kami mga antikristo, maiimpyerno kami. Sa lahat ng mga manggagawa, mga KNP, Sis Baby De Jesus, Sis Luz Cruz, sa mga matatandang mga kapatid, sa panahon ng kapatid na Perez, Ate Ruth Soriano, Ate Lisel Kapulong, Brandon Kapulong, sa mga manggagawang
nakasama ko sa Pampanga. Sis Mary Ann Malyares. Magbubulag-bulagan pa rin po ba kayo? Ang dami ng mga kapatid na dumadaing. Hindi nyo lang po naririnig dahil tinanggal nila ang consultation. Ayan, merong naglakas loob na magsumbong kay Daniel Rason. Sinamahan ni Brad Soren Legaspi, hinikayat ni Brad Soren Legaspi, si Brad J. Laguno, na magsumbong kay Brad Daniel sa ginagawang katiwalian ni Robert Naboa, ni Efren Baking at ni Resty Reyes. Bandang huli, pinagtulong-tulungan po siya ng mga KNP. Wala pong nakakarating sa inyo, Sis Baby De Jesus, Ate Ruth Soriano, Sis Luz Cruz, sa mga matatandang mga kapatid. Wala po. News blackout po ngayon sa iglesia. Brad Josel, matitiis mo pa ba? Di ba? Kaya nga kayo umalis sa pagiging Katoliko. Dahil nakita ninyo merong mali, merong mga katiwalian, merong irregularities. Ngayon, meron na kayong nakikitang mga katiwalian at irregularities. Mananatili ka pa ba dyan, Brad Josel Malyari? Iko-compromise mo ba ang kaligtasan ni Mamilet na konting araw na lang, konting panahon na lang, pwede nang kunin ng Diyos. Hanggang kailan ba kayo magbubulag-bulagan, Brad Josel Malyari? Brad Roland Ocampo, alam ko, makatwiran kang manggagawa ni Kristo. Papayag po ba kayo na nagdudumilat na sa inyong mga harapan yung ginagawang pang-aagrabyado, panggigipit, inhustisya, at sari-saring pagpatay ni Daniel Rason sa mga kapatid? Magkikibit-balikat na lang po ba kayo? Magpapatay mali siya na lang po ba kayo? Minarapat ko pong mag-live po ngayon, mga kapatid, dahil sa mga sumbong ng mga kapatid na at daing ng mga kapatid. Kaya kung sa tingin po ninyo, Sis Dayan Urbano, na nakasama ko po ito sa Macau, kung sa tingin mo, Sis Dayan Urbano, naninira lang ako, sige, okay lang po yan. Wala naman po akong pinipilit na maniwala sa akin. Wala naman akong kinukumbinsi na paniwalaan yung mga sinasabi ko. Opinion nyo po yan. Opinion nyo rin po yan na sabihan akong naging masama akong tao. Ngayon, so ibig sabihin, naniniwala po kayo na hindi talaga ako masamang tao. Ibig sabihin, sinasabi po ninyo, Sis Dayan Urbano, na nagbago na ako.
ibig sabihin talaga, naniniwala po kayo na mabuti akong tao. Kayo po ang makakapagpatunay niyan dahil nakasama ko po kayo sa Macau, Sis Dayan Urbano. Ngayon, ang inihiling ko lang po sa inyo, buksan po ninyo ang inyong kaisipan. Ano po ba ang ipinaglalaban namin? Actually, nag-message yung kapatid ko. Sabi niya, stop mo na. Total, nasabi mo naman yung dapat mo sabihin. Stop mo na. Sabi ko sa ate ko, kung maririnig mo lang, kung malalaman mo lang ang bawat karaingan ng mga kapatid na na-exploit, ginamit, pinasama, palagay mo ba ihinto ka? Sabi ko doon sa kapatid ko. Ganun lang din po sa inyo, mga kapatid. At sabi ko nga po, hintayin nyo lang po, hindi lang naman po ako ang nagsasalita dito at magsasalita pa. Sabi ko nga po sa inyo, hintayin nyo lang po yung grupo ng mga manggagawa. Baka magulat na lang po tayo, grupo na ng mga KNP ang magsasalita. Ipanalangin po natin mga kapatid. Mahirap po kasi bitbitin sa kalooban yung daing ng mga kapatid. Kaya sa lahat ng mga KNP na mga makadiyos na KNP, alam ko maraming makadiyos na KNP dyan. Brad Rudy Alamares, Brad Pablo Angge, ano kasing pangalan nung De Leon? Bradmon Bernardo, yung kapatid na De Leon, yung nanay nun, kapatid pa sa panahon ng kapatid na Perez. Brad Danny Navales, Brad Roland Ocampo, Brad Josel Malyari, Brad Don Capulong. Kuya Don, hindi naman po kayo dating ganyan. Kaya nga po minahal ko po yung inyong pamilya. Dahil nakita ko po na tumulong po talaga kayo kay Brad Eddie. Kayong dalawa ni Ate Lisel. Nakita ko kung mag-abuloy si Yeye at si Sidsid, ganito kakapal. Pagsabat ni Brad Ellie, ganito kakapal yung regalong pera ni Sidsid at saka ni Yeye. Nakita ko po yun. Marami po akong natutunan sa inyo, Kuya Don at saka Ate Lisel. Kaya lang, lately, nakita ko, nagbago po kayo. Sana ibalik niyo po yung dating Brandon at saka dating Ate Lisel. Kaya nga 'di ba, Kuya Don, pinapagalitan ka ni Inda. Bakit pagawa ka ng pagawa? Oo nga naman. Hindi pa ba sapat yung isang bahay? Hindi pa ba sapat yung 2, 3 bahay? Sana po maibalik yung dating Brandon at saka dating Ate Lisel na sapat na yung makaraos maghapon. Huwag niyo pong gayahin si Daniel Rason, Ate Lisel. Bayaan niyo po sila sa kayamanan nila. Hindi naman po nila madadala yan sa impyerno.
Ibalik niyo po sana yung yung dati. Tanungin ninyo si Sislay Kapulong, kapatid ni Brandon Kapulong, kung masama ba akong tao. Tanungin niyo si Kuya Boyet at yung asawa ni Kuya Boyet Kapulong, na kapatid ni Brandon Kapulong. Yung asawa po nun, naging teacher ko po yun nung elementary. Tanungin niyo po yung mga yan, kung masama po ba akong tao. Tanungin nyo si Uncle Ruben. Tanungin nyo si Papa Narsing, na tatay ni Sis Ruth Soriano, na kapatid ni Brother Eli Soriano. Tanungin nyo si Ate Lisa Olabere, na pinsang buo ni Danya Rason. Na destino po kasi ako doon ng matagal na panahon. Nung unang destino ko nga po, binibigyan ako ng sobre. Hindi ko tinanggap. Sinumbong ako kay Ate Lisel. Sabi niya, destino ka pala kay kay Lisa Pango. Sabi niya ganyan. Opo, sabi kong ganyan kay Sis Lisel Kapulong, na kapatid ni Danya Rason. Nagsumbong siya sa akin. Binibigyan ka daw niya ng sobre, ayaw mong tanggapin. Sabi ko, opo, di po ba bilin po ni Brad Elion na na huwag tayong tatanggap basta-basta sa sa mga kapatid. Sabi po ni Sis Lisel, tanggapin mo, pinsan ko 'yon, sabi ni ni Sis Lisel. Anak yun ni ni Akong, sabing ganyan. So, the following pagkakatipon, yun, tinanggap ko na yung sobre. Every time na dumidestino ako, meron pong sobre. Tapos binilan pa ako ng cellphone nun. Tapos meron akong sinamang kapatid na choir sa Muñoz. Nakita ni Ate Lisa Olabere na sira na yung sapatos ng kapatid na kasama ko. Binulungan ako, sabi ni kapatid ni Sis Lisa Olabere, Brad JR, wag mo na lang babanggitin sa kapatid. Dumiretso kayo sa SM, ibili mo ng sapatos yung kapatid. Sabi ni Ate Lisa Olabere. Tapos, dumiretso kami. Nagbigay ng pera yung si Lisa. Dumiretso kami sa sa SM. Sinabi ko doon sa kapatid. Sabi ko, pinabibili ka nung destinong kapatid kanina, yung dinistinuhan natin. Sabi niya sa akin, wag ko na lang daw sasabihin sa'yo. Pero, kailangan ko sabihin sa'yo, baka akalain mo sa akin galing. Hindi sa akin galing yon, sabi ko. Galing doon sa kapatid na dinistinuhan natin. So, ganun po mga kapatid. Marami, tanungin ninyo yung mga kapatid. Actually, kahit sa NMC, kahit sa National Choir na mga nakasama ko, hindi lahat dyan na brainwash ni Danya Rason. Until now, there are some member of NMC and there are some member of National Choir na mga nakasama ko. They are still communicating with me. Sila po ang makakapagpatunay na hindi po ako masamang tao. Yun lang naman po mga kapatid. Ngayon, kung sa tingin po ninyo, masama talaga akong tao, wala na po akong magagawa doon. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ang alipin na hindi lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man ay pag-uusigin din. So, sapat na sa akin yung salita ng Panginoong Jesucristo na a servant is not greater than his master. A servant is not greater than his Lord. Kung ako kanilang pinag-usig, you will also be condemned. So, let us all face and accept the reality that we choose, the path that we choose. Yun lang naman po Kaya nga po ang sabi ng Biblia, ang ilan sa inyo'y dadalhin, kakalad ka rin sa mga hukuman, ang ilan sa inyo'y papatayin, etc. etc. Nakahanda po ako dyan mga kapatid. And alam ko po, nakahanda ang lahat ng mga kapatid na nanindigan sa katotohanan
kung gagawin po ninyo sa amin yan. Actually, yung pong pagka-character assassinate ninyo sa amin, pinapatay nyo na po kami yan, mga kapatid. Napopuot ka pa lang sa kapatid, pumapatay ka na, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng pag-ibig. Kaya ganun po mga kapatid. Sana po mga kapatid at dun sa nakausap kong kapatid, tumatawag po. Hello, good morning. To Brother Bell. Yes. It's not in here yet. Still in Tirana, but I think it's on the way going here. May I know who's this speaking? Okay, okay. Okay, from the wife of Sir Harbor? Okay, okay. I will just inform her. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Yun po mga kapatid. Sana po mga kapatid, sa lahat po ng mga closet ngayon, alam ko po mahirap po yung inyong kalagayan. Mahirap nga naman na makinig sa nakakasukang mga tinuturo ni Daniel Rason. Sabi ko nga po sa inyo, winawarningan ko kayo, Noel Gonzales, Randy Mangiliman, at saka yung isa pang DS diyan sa Europe. Ikaw din, Mark Kaisip, DS ka na ngayon, di ba? Pagka narinig ko, nabalitaan ko, na tinatakot ninyo yung mga kapatid na mga nag-exit, kina-character assassinate ninyo, ididimanda namin kayo. Marami na kaming ebidensya. At ikaw din, Jimmy Alpapara, mag-asawang Plastina, ipapadeport namin kayo. Meron kaming lawyer diyan na Canadian. Meron kaming mga ebidensya na hawak ngayon, and until now we are trying to consolidate, gather all the evidences na i-file namin sa government ng Canada. Inumpisahan nyo yan. Ginusto nyo yan. Samantalang, umanib tayo pare-pareho sa religion na to na wala kaming narinig sa ating mga former religion. Bakit ngayon? Ganyan na ba kayo kadesperado? Mga manggagawa ng demonyo? Mga manggagawa ni Daniel Rason na nagpapakilalang Diyos? Ikaw, Daniel Rason, ididimanda ka namin. Walang iya ka. Walang iya kang demonyo kang Daniel Rason. Diba? Meron na kaming ebidensya ngayon na inaamin mo na minumura ako ng mga magulang mo. Kasi gago ako. You cannot deny that fact. Recorded yan. Matibay na ebidensya yan. Ngayon, sasabihin ng korte, paano mo naman mapapatunayan na ikaw yung sinasabi? Ito po, ito po yung mga screenshot. Ako po yung sinasabihan po niya. And akala mo ba, from the royal family, walang magte-testify in favor of me? Yan ang akala mo, Daniel Rason. Masyado ka kasing nagpapaniwala sa impacta mong nanay. As much as possible, ayoko sanang idamay si Daddy eh. Kasi si Daddy, nakita ko mabait yan. Kaya lang yun la, weakness talaga niya yung babae. Kaya lang itong sulsul kasi sulsul. Ang nagsulsul para idemanda yung kapatid
ng daddy mo, itong nanay mong impacta. Kaya humanda ka, Daniel Rason. Humanda kayo, mga KNP, nakakampi dyan. Ididimanda namin kayong lahat. Bakit? Marami kaming pruweba. Marami kaming pruweba. And we are gathering all the evidences that we have. Kaya humanda kayo, kahit gaano kayo karami ang pera ninyo, tingnan na lang natin. Alam ko, God is with us and God will not forsake us in this battle. Meron po bang gustong umakyat, magsalita? Mga kapatid, tingnan natin si Brother Lucio. Ano to out na exiter ito. Si Brother Lucio Earl, taga Cebu daw ito Brother Lucio Earl, with your kind indulgence and with your permission, nag-send ako ng invitation to join me in this live video. To give your insight to the benefit of the listener. Wala yatang or mahina yung connection, or Bisaya ako bro, mahiyaman akong magtagalog. Okay lang yan, magbisaya ka para yung mga kapatid na Bisaya maintindihan nila, brother Earl. Sige, go ahead, magbisaya ka. Para yung mga kapatid na Bisaya all over the world, not only in Mindanao and in Visayas region, should benefit sa insight niyo po, sa experience ninyo. And marami pong mga Bisaya na nagko-communicate na rin po sa amin na nakaka-observe. Manood at makinig na lang ako sa iyo, bro. Okay po. Meron akong i-invite. Tingnan natin. Invite kita, Brad, ay Sister Popot Manimbo. I think it is your time to shine now. Sister Popot Manimbo, with your kind indulgence and with your permission, I have sent you an invitation to join me in this live telecast yan, for the benefit of our listeners. Sister Popot Manimbo, nasa Amsterdam, sa Netherlands. With your kind indulgence and with your permission po, Sister Popot Manimbo. Mukhang Sister Popot Manimbo, are you still there? Wala. Mukhang busy. Siguro po hanggang dyan lang po muna mga kapatid. Kung wala pong gustong umakyat at magsalita, hanggang dyan na lang po muna mga kapatid. At muli, sana po, ayun si Sneaky. Hello po, si Sneaky. Alam mo, hello Brad, naririnig mo po ako? Opo, naririnig ka po namin. Ay, good afternoon doon sa mga viewers. Ito, may share lang ako saglit kasi nakita kitang live. May nagkwento po sa akin kagabi, kapatid siya sa Australia. Ito, dapat maging wise talaga mga kapatid, ha? Alam mo sa kwento ng mga kapatid, bagong kapatid lang siya eh. Then, nung napansin niya na iba yung inaaral ni DSR, iba yung inaaral niya talaga eh, doon sa from doktrina ni Brad Eli, nakapansin na siya, tsatsaga pa nga siya eh, na talaga, pero hindi siya inabot ng 1 taon.
nagbigay siya ng kumbaga sumulat yata siya kay DSR. Nag-email siya, bakit ganon, marami siyang tanong, marami siyang duda, Brad Badong. Alam mo ba, sa tagal daw niya ng pag-aantay, hanggang ngayon until now, hindi daw nasagot si Daniel Rason. Alam mo, Brad Badong ha, alam na natin yun na talaga pinababayaan niya na iglesia. Alam mo, dapat, magising dapat talaga yung mga kapatid. Mga kapatid, hindi na iniintindi ni Daniel Rason ang iglesia. Kaya niyang ipagpalit ang kapatiran na pinundan ni Brad Eli alang-alang sa kayamanan. Hindi lang kayamanan, Brad Badong. Kaya niyang ipagpalit dahil sa hindi lang luho, sa sobrang kayamanan na kanyang nanginpan na nagaling sa iglesia, na ngayon ay nasa kanya na, kaya niya talaga tayong baliwalain. Hindi niyo ba napapansin yan, mga kapatid? Walang consultation, hindi kayo iniintindi. Lumabas daw ang may labas. Sana mga kapatid, magising yung mga diwa nyo. Kasi ang Diyos ang magpapalabas ng ugali niyan. Yan, tandaan nyo yan mga kapatid. Ang Diyos ang magpapalabas ng ugali ni Daniel Rason kung anong klaseng tao siya. Take note, kahit sa mabuting tao nga, hindi nga siya mo pwedeng ipag-compare yung pang magiging mangangaral siya. Tapos Brad, alam mo, nagkwento sa akin yung kapatid na yung taga-Australia yun Philippine siya, pero migrate na siya sa Australia. Alam mo ba, Brad, ano ba yung kwento niya pa sa akin? Sabi niya, alam mo, ano yan? Yun din naman ang nasa isip ko, pareho kami. Sabi niya, alam mo, pinag-aralan niya ng mag-asawa na yan, pinag-aralan nila yan, kung paano i-handle yung iglesia by business, hindi para makaakay. Kasi si Brad Eli, that time, talagang hindi niya pinababayaan yung mga yung mga members, di ba, Brad Badong? Ayaw niya na may duda ang mga kapatid. Ayaw niya nang natitisod ang mga kapatid sa mga bagay-bagay. Hindi siya nang ihingi ng mga mga kapatid, kung kayo duda, wag muna kayo mag-abulay, wag kayo magbibigay, okay lang yon. Ngayon, ang dito kay Daniel Rason, ang ginagawa niya, wala na yan, Brad Badong. Pinag-aralan niya ng mag-asawang yan kung paano makapasok sa iglesia at ang kapatiran ay mabaliwala. Sana maramdaman ng mga kapatid yan. Kung may diwa kayo, yung budhi nyo, usapin nyo. Hindi na kay Kristo ang aral niyan. Pinaiiwan na nga yan Di ba sabi nga sa Biblia, palalabasin, pagka ang saserdote nakita niyong tampalasa na, may ginagawa na, iba na. Pinalabas, gagawa ang paraan ng Diyos na manalangin kayo mga kapatid. Manalangin kayo mga kapatid. Ilalabas kayo ng Diyos diyan. Tutulungan kayo ng Diyos na mailabas ang kanyang bayan diyan sa namumunong yan. Ayun lang, Brad Badong, ang gusto kong ma-share. Sana yung mga sinasabing naninira sa inyo, yung mga ganyan naninira, naku, maging mautak kayo. Nag-e-expose nga kayo ng nag-e-expose nga kayo ng mga katiwalian katampalasan. Pasalamat kayo mga kapatid, may Badong pa. Ay hindi na kami, ayan si Brad Badong. Gaano ka ang pananampalataya niyan mga kapatid? Para sabihan nyo na ganun-ganun na rin. Bakit si Daniel Rason ba? Ano pang punan sa iglesia? Hindi nga yan kaya nga yan bobo sa Biblia Ay hindi pa ipagpapalit ang mga worker dyan. Magagaling pa ang mga worker dyan kung tutusin. Brad Badong, ano ka ba sa akin? Tama ba sabi ko? Pinakabobo yan sa Biblia pero bakit siya naandyan? Sige nga, sagot kayo Brad Badong. Ano po, dahil masyado lang po siyang na-build up ni Brother Eli with the hope na maaakay yung kapatiran. Ano kasi yan kumbaga ang nangyari diyan, Brad Badong, oo tama yung sabi mo. Ayan kasi si Brad Eli kasi na mag-asa diyan, pamangkin yan Nung nabubuhay si Brad Eli, nagpakita siya ng anong tawag doon, yung siya'y mabuti, masikhay, ganun, kasi ganun, Daniel. Nagpabibo. Pabibo. Ayun. Oo, tsaka nagpabida yan nung time na yon. Kaya ganyan na nangyari diyan Nakuha niya yung ni Brad Eli, syempre pamangkin siya, kadugo siya, o sige, na mag-asa. Pero si Brad Eli, napakinggan ko yung video, lagi daw niya naiisip yon na magtatampalasan. Napanood ko yun sa video. Lagi niya sinasabi na pag dumating yung panahon yon mga kapatid, manalangin kayo, ang Diyos ang gagawa, ilalabas kayo dyan. Tao lang naman si Brad Eli. Hindi na makita ni Brad Eli ang puso at pag-iisip ni, kita mo, maano sa laman, kita mo? Maano sa laman siya, di ba? Opo. Ayun, ibig sabihin, Opo, ano po? Siguro po hanggang dyan na lang po muna. Opo, sige po. Nasa work po kasi ako ngayon at meron lang po ako gawin pa. Opo, sige po. Iyaano ko na rin po. So, sana wag po kayo magsasawa para i-share mga kapatid. Ay, hindi naman
po, ayun na lang. Maraming nagchat-chat sa akin kapatid, Brad, nananalangin daw sila na wag daw ako magsawa. Ay hindi, pag naalala ko yung laban ng Diyos na hindi ako pinababayaan, okay na. Okay na. Kaya nga Brad Badong ha, nalulungkot ako sa mga KNP na yan. Kayo mga walang bayag. Kayo pa ang inaasahan ka namin mga miyembro na kayo ang aano sa amin, kayo ang aakay. Anong ginagawa nyo ngayon? Karamay kayo ni Daniel Rason sa ginagawa nilang katarantaduhan at kawalang yan sa iglesia. Ayun na lang po, Brad Badong, masasabi ko. Sige po, mag-a-out na rin po ako. Sige po, salamat sa Diyos mga kapatid. At natanawa po tayo. At sana po, kumapit po kayo mahigpit dahil ito po ay ang ginagawa po nila ay pagpatay. Hindi po pagpatay physically, pagpatay po emotionally, pagpatay pagkatao po natin. Mas matindi po ang pagpatay po na yan. Sana po mga kapatid, wag po kayong magsasawang manalangin at wag po sanang maapektuhan ang inyong mga pananampalataya.